Para sa mga Year of the Pig, ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Ngayong taon, 2024, Year of the Dragon, anong maiwan natin para sa mga Year of the Pig? Message para sa mga taong maaaring makapakinig nito. Anong maiwan natin para sa kanila? Mensaheng gabay lamang po. Okay, sumasama na sa aking kamay ito. Huwag kayong mag-alala kasi bago tayo mag-start, sinapal natin mabuti ang baraha. The Eight of Cups, reverse. The Emperor, Seven of Wands, reverse. Okay, mag-spread tayo dito. The Eight of Pentacles, 8 and 2 of Pentacles. Year of the Pig, Four of Swords, reverse. Ace of Wands, reverse. And the Moon. Okay, so ito yung pinakauna kong mensahe na may iwan dito para sa inyo. Year of the Pig. Live na live tayo ngayon sa ating FB. Mekos-mekos minsan, pero okay. Umaangat dito yung pagiging busy and productive nyo ngayong taon. Kaya naman, sana ito, work-life balance lang din talaga ito. The Two of Pentacles. Balance, pag-iiwan ng priority, na hindi madali, dahil hindi naman tayo perfect, may pagkakataon na nakukulangan tayo sa isang sektor, at minsan nasasobrahan tayo sa isa. So, kung nanaisin, isang payo na may iwan ko rito, ay isulat nyo, okay? Gumawa kayo ng planner. Or kahit sa inyong mga CP lang. Yung ilang, kahit sa simpleng ideya or kung ano yung mga ginagawa nyo everyday, pagdating sa inyong mga daily work routine. Ayan, the Eight of Pentacles. Pagdating sa inyong trabaho, ginagawa sa bahay or buhay, life in general. Kasi parang, andyan yung focus. Parang ang dami niyong gustong gawin. Or talagang meron obligations, responsibilities sa buhay. Na minsan hindi niyo na alam kung sinong uunahin. Trabaho ba? Pamilya? Or yung ikaw? Year of the Pig, meron tayong nakikita dito ang pagkapagod. Okay, eto. Kasi nga, busy kayo eh. Ang dami niyong ginagawa. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. It could be physically, mentally, emotionally. Hindi nyo na mapuna. Drained na pala. May pagkapagod ng energy. Isang indikasyon na kailangan nyo isama sa inyong schedule ang pahinga. Okay? May panahon para sa relasyon, trabaho, at sa inyo. Yun lang naman yung pinakauna ko nakikita dito. Lalo pa rin kung kayo yung para sa mga merong sariling negosyo, tapos meron pang responsibility sa, kahit na regardless, pero umangat kasi dito yung pagiging, superior. The Emperor ay narito. For some of you na mga provider, mga king and queens, sa buhay tahanan, trabaho, parang ang daming nakaatang sa inyo, ang daming umaasa, or ang daming nakatingala. At dito parang, dapat mapanatili, yung pakiramdam nyo na sandali, parang nakaka-pressure. Kailangan nababalance ko lahat. Kailangan hindi ako makulangan sa trabaho, especially, lalo pa kung maraming umaasa sa inyo. Maraming nai-inspire sa inyo na ayaw nyong magkamali. At dito meron tendency na maging perfectionist ang ilan, na hindi naman masama. In a way, maganda nga yun. Pero, sana, lagi nyo lang tatandaan din yung kayo. At wala namang perpekto eh. Okay? Allow yourself na meron at meron pang matututunan mula sa ilang pwede nyong pagkakamali. Walang perfect. Yun kasi yung nakikita ko dito, parang this year, may yung hindi sa people pleaser or parang gusto niya lang syempre gusto niya lang magkaroon ng peace and harmony sa buhay, relasyon man, trabaho. But at the same time, masobrahan ka sa part na yun na
Okay ka pa ba? Ayan. So, be natural. Be truthful. Ano pa taangat naman talaga ng kusa ito eh? Yung pagiging independent mo. Yung pagiging emperor mo. Pagiging malakas mo. Na mula sa ilang pagsubok, patuloy at patuloy ka pa rin susubok sa buhay. Yun lang. Prioritization. Hindi sa, kasi dito baka merong ilang atensyon kayong maramdaman, hindi man about yourself sa ilang sektor gaya ng kapareha, for those na nasa isang relasyon, or especially meron na kayong anak, ang hirap i-balance baka merong magtampo, or palagay nito ay hindi mo na siya napupuna, napapansin, kasi nga, umaangat yung inyong pagiging goal-getter, career-oriented, andito yung productivity, so mekos-mekos, ang daming ganap. Sa true lang, may magandang possibility, patuloy kayong aangat sa inyong buhay karera. Kaya yung titingalain, maging ano pa man ang itinatakbo niyan ngayon, o ng inyong posisyon, kayo pa rin. Okay, maaaring higit kayong may inspire, or aangat yung inspirasyon sa inyong paligid. Sabi ko nga, maaaring tingalain kayo ngayon eh. O yung public image nyo ay umangat, mag-level up, higit kayong re-respetuhin. Kasi nga dito sa paraan nyo kung paano nyo binibigyan ng proteksyon at paglaban ang inyong buhay karera. Yan po yung hindi nababalewala. Pero sana deep inside, especially pagdating sa inyong emotional relationship or sa inyong mismong pakiramdam, hindi nyo rin nakakalimutan. I-recognize nyo din yung kayo. Okay? Yes, okay, sa nakuha natin yung recognition na deserve natin sa career. Pero sandali, okay pa ba ako? Nai-balance ko ba yung ilang sektor ng relasyon sa akin or yung ako? Okay, so prioritize yourself then. Take care of yourself. More on self-care and self-love ngayong taon. Okay, ito about health pa rin tayo. Hindi po ulitin ko, hindi isang health advisor ang Moonchild. Para maaaring meron kayong, or maybe isang message ito, na kung meron kayong ilang unhealthy patterns, unhealthy ways, na alam nyo hindi nakakatulong sa inyo na. I mean, baka dito kayo nasusobrahan para sa ilan. Just only take what resonate, tayo po yung general message. Baka dito kayo napapagod. Meron kayong iniinda, lalo pa kung meron na talagang visible pain. Syempre pa ito po ay ikukonsulta natin, huwag kayong matakot. Ikukonsulta sa mga profesional dahil sila itong higit na maaaring makatulong sa inyo. Wag matakot. Meron tayong nakikita ditong duda. Okay, or yung hindrance or parang or maybe recharge lang din ng energy kahit sa simpleng enerhiya ito na minsan hindi natin yan mapupunan na kasi nga goal getter, nagtatrabaho kayo ng matiwasay, nagsisipag mabuti. Minsan, hindi nyo na napapakiramdaman ng inyong mga sarili. So, listen to your body, guys. Tanging kayo lamang po ang higit na makapagsasabi. Kung meron na talagang nararamdaman, okay, this is the best year. Maybe yun yung message to do or to undergo general checkups. Why not? Physically, mentally, i-prioritize ang iyong sarili. Okay, the moon kasi ay narito, may pagkamalalim. Four of Swords, both are in reverse. Maaaring meron kayong kailangang transformation na pagdaanan on the, kumbaga, healthier version nyo na. Year of the Pig, syempre pa. Kung meron kayong kailangan tutukan, okay, sumangguni sa mga profesional. Ayun lang, okay? Or other indications sa akin nakikita dito, yung paglalim ng inyong mga emotions, kung paano kayo makiramdam. Minsan hindi nyo na napapakiramdaman dahil sa busy ng buhay. So, paglaanan nyo ng panahon kung paano kayo magninilay-nilay in life. Best year to review your life or to plan your life. Sabi ko nga kung nanaisin, take a journal or kahit sa inyong mga CP, yung mga pakiramdam nyo na hindi nyo na masyadong nalilet out. Kasi dito parang kayo yung umaangat, yung inyong pagiging boss.
May pagiging independent. I mean, minsan pag ganyan, di ba? Parang hindi natin alam kung paano tayo mag-let out. Napakahalaga na maging expressive kayo or express nyo kahit yung mga simple things or thoughts nyo. Napakahalaga na hindi nyo kinikim-kim lang ang mga bagay-bagay. Kailangan yung gamitin ng inyong mga boses sa paraan. Kahit hindi man boses, napakalawak ng communication sector sa paraan ng pagsusulat, pagbabahagi, or anything related kung saan pwede nyo mapaangat ang inyong voice. Okay? Yung power of voice na meron kayo. Gamitin nyo yan. Maring makatulong yun. Yun yung nakikita ko rin dito. Relationship-wise, may paglalim. Meron at merong susubok. Meron at merong magbibigay ng protekta. Married couples, may ilang challenge or kung naramdaman nyo na itong challenge na ito, eto na, susubok ulit kayo sa isa't isa. Reversal tayo, so maring ikaw itong higit na maglalaan ng oras, lalo pa kung ang isa sa inyo higit na naging busy na nitong mga nakalipas. And this time, maaaring rin naman pareho kayo. Ibabalance niyo na yung schedule, ayan, yung oras na kailangan kayo sa pamilya or para sa isa't isa. Single, kung magiging open kayo, well, regardless man, ano man ang tinatakbo ng relasyon ngayon or relationship status ng mga year of the pig, tatrabahuhin ito. Okay? I-work out ito. Meron at merong pag-asa pagdating sa buhay relasyon. May bagong simulain kung iaalaw nyo lamang ang inyong mga sarili. May paglalim pa nga ng connection. Okay? So, more on the healthy physically, mentally, emotionally, financially. Ito yung So, ayan. Tayo po ay napuno na yung ating memory card. Tuloy natin ito. Final messages. Patuloy na pagiging busy, yung productivity, yung blessing of work. Meron po kayo dito. So, sana balance lang. Balance is the key nang hindi nasasobrahan sa isang sektor lang. Alalahanin nyo yung ilang mahal sa buhay at higit syempre pa yung kayo, lalo pa kung mag-apply yung pagiging provider or kung kayo yung mga breadwinners or kung kayo yung boss talaga sa inyong posisyon. Maraming, sabi ko nga, umaasa, nai-inspire sa inyo. So, pangalagaan nyo ang inyong kalusugan. Sabi nga nila, paano natin mabibigyan ng pag-aksyon at pagprotekta itong mga mahal natin or mahal natin gawin kung tayo mismo pala ay hindi na okay. So, alagaan din ang iyong sarili. Okay? Nang walang labis or walang kulang ngayong taon para sa inyo, Year of the Pig.